Kwentong Bayani. Kwentong Bayani. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kasama. Muli pong nagbabalik ang programang Kwentong Bayani. Hatid po sa inyo ng RMN at ng BCYF. Ako po si Radyoman Jenny Pahilangan. Of course, ang aking pong partner sa programang ito ay si partner Jojo Armenta. Partner, magandang umaga. Magandang umaga po ng Sabado sa inyong lahat. Mainit na Sabado actually, partner Jenny. Good morning sa ating pong mga nakikinig at nanonood dito po sa ating programang Kwentong Bayani. Napatingin daw ako sa labas. Parang makulimlim dito sa amin, partner. Ay talaga, dito mainit. Oh, that's nice naman. Enjoy natin yung init na yan. And partner, today I'm so excited dahil kasama kita, no? At na-miss kita last Saturday, ayan, sa program. So eto na nga, ano ba ang continuation pa rin na ating pinag-uusapan or topic for this month? Oo, dahil nga partner, no, sa mga hindi pa nakapakinig ng mga past episodes natin, ang September ay celebration ng Philippine Social Responsibility Month ng Benita and Catalinia Foundation. So, for the month of August, it's a preparation. So, we are inviting guests to talk about their personal advocacy, to get to know their advocacy and their personal social responsibility, kumbaga CSR 3.0, na pwedeng ibahagi sa atin, lalo na yung mga kabataan. Kasi sa September, we are going to run and award the CSR Youth Awards. Yun na maganda. At pagdating sa mga kabataan, talaga namang inspirasyon yan. Kaya sa umagang ito, partner, huwag na natin pakatagalin pa. Narito ng ating panauhin. Yes. So ating makakasama, dahil nga nabanggit po namin, no, na we are talking about personal advocacies and also yung mga kabataan na may ginagawa sa kanilang komunidad. Ang ating pong makakasama ay isang, I believe, estudyante, no? Estudyante na talaga namang may nagagawang kabutihan sa kanyang community. So ipakilala ko na, partner Jenny. Go ahead. Ayan. Ang ating makakasama. So ang ating pong panauhin ngayong umaga is a third year BS in Management in University of the Philippines, Visayas. So, taga Iloilo po ang ating mga kasama ngayong umaga. Secretariat of the Strong Heroes, awarded as 10 Accomplished Youth Organization in Philippines last 2020. A core member of Kaya Natin Youth, Iloilo Chapter, a Secretariat of Causa Youth Volunteers, Secretariat of Causa Ta Sugata, core member of Causa Kang Kabataan Youth for Truthful Elections, and Tigbawan Youth Leaders Academy or TYLA. Tigbawan Youth Leaders Academy Facilitator. So ating pong kasama this morning, walang iba kundi si Jana May Toledo. Good morning, Jana. Hello po, good morning. Naririnig po ba ako? Yes, loud and clear, Jana. Ayan, good morning sa'yo. Paano bang bati ng mga taga Iloilo? Isa ka maayad-ayad nga aga sa inyong nga tanan. Oh, wow naman sa inyong mga tanan. Anyway. Ang lambing talaga ng mga taga Iloilo. Uy, galit na yung mga yan, partner, te. Galit na ako. Di ba? Malambing sila. Pinaka-sweet na, correct. Bisaya. Oo, si Jana. Jana, eto na nga, excited kami ni partner Jojo at na ating mga nakikinig at nanonood. Gusto naming malaman, ano ba ito? Yung spelling niya, partner, ng strong niya, no? Hero, Strong Heroes at capital ES, no? TRAWNG. Kakaiba, no? Tungkol saan ito? Pakibahagi sa amin, Miss Jana. At saka ano bang pinaka-mission and vision ninyo o yung pinaka-advokasya ninyo sa ating mga kabataan? So, yung organization po namin na Strong Heroes, it derives from the name Estranjero, which means strangers. Before our founder and CEO, Honorable Adrian Campos Sagrado, founded in Strong Hero, strangers po kami sa strangers po kaming lahat. But with our common goal and our mission to empower the community and to advocate for environmental protection and conservation, we founded the Strong Heroes. Yun po. And parang napapansin nyo sa pangalan, may straw, which means yung isang single-use plastics na yung plastic straw po, because Strong Hero po advocates a single-use plastic-free community by empowering youth and advocating for environmental governance po. So from the word itself, partner Jojo and Jana's straw, dito kayo, ito yung inyong ipinagtutuunan ng pansin para sa advokasya ninyo na
ginagawa niyong kumbaga ay kumbaga may mga makuha kayong mga straw or mga plastic. Anong ginagawa niyo doon? Kasi po 'di ba, yung plastics, mainly yung single-use plastics po, hindi po siya na-recycle, hindi po siya nagagamit ulit. So, malaki po siyang problema sa ating environment. It create global warming, climate change. So, na-identify po namin na yung plastics po talaga, isa po siyang malaking problema na kinakaharap ngayon natin po. Yun pala, partner. Okay. Totoo yan, partner, no? Kahit na madami ng organization ang nagkakaroon ng initiative to, diba katulad ng mga na-invite natin before, yung mga founder ng SIP, yung pinapalitan na nila yung utensils from plastic to metal and wood. Kasi nga, para recyclable and usable ulit yung mga utensils, no? Magandang initiative yun. Matanong ko lang, Jana, ang Strong Heroes ba ay sa Iloilo lang o nationwide in the Philippines? Sa ngayon po, 30 youth volunteers po kami, and we came from the different municipality in the first district of Iloilo po. Okay, so sa Iloilo pa lang siya na i-implement the organization. So Yes, matanong ko, Jana, no, kasi we're talking about personal social responsibility. Paano ka naman na involved sa Strong Heroes? It started when 2019 po ako nag-join ng Strong Hero. But hindi po ako active. When the pandemic happened, sabi ko, ano po yung gagawin ko? Kasi nasa bahay lang, hindi ako sanay na nasa bahay lang. So, I became an active member of the Strong Heroes. Sumali po ako sa mga clean-up drives, yung mga seminars, workshop po na nag-i-invite po sa amin. So hanggang ngayon po, I'm an active member po ng aming organization, and gumagawa po kami ng mga initiatives, mga projects na ini-implement po namin dito sa Tigbawan. Tigbawan, Iloilo. Talagang yun ang focus nila, no? Alam mo, pinag-uusapan namin siya ni partner Jojo at sa ating programang Kwentong Bayani, yung volunteerism, partner, ano, and social responsibility. Because by September, sabi nga ni partner Jojo, ang BCYF, yun ang pinaka-focus natin sa Kwentong Bayani ng RMN by September. Now, paano kayo nakakapag-contribute, no, ang inyong grupo, the Strong Heroes, pagdating sa salita po natin na topic natin or episode natin, volunteerism and social responsibility? Si Strong Heroes po, meron po siyang sustainability formula, which is yung people plus partnership plus public policy. Yung first factor po is yung people. Tayo po, kami pong mga volunteers, kami yung mga recipients po ng project namin. Sila po yung main focus ng project, kung paano namin at bakit po namin ini-implement yung mga projects na ginagawa namin. Next po yung partnership. We believe that no organizations can stand alone. Dapat po to become a successful event, to implement it well, we have to have partners, collaborations with different organizations. Then, yung public policy po, kasi po sa Strong Heroes, we gather stories, experiences of the community, and after that, pareho po yung, meron po kaming ordinance, yung walang plastikan sa paaralan. It means the prohibition of single-use plastics in different schools, public and private here in Tigbawan. Nanggaling po yung ordinance na yon sa mga stories and experiences ng mga estudyante po ng mga taga-Tigbawan. So yun po yung public policy, yung ginagawa po namin yung experiences, yung mga stories ng mga tao, and we turn it and we crafted ordinances para po somehow makatulong po sa kanilang mga problema. Maganda yun, partner, walang plastikan saan? Sa eskwelahan, no? Tama. Jana? Okay. Yes po. Oo. So, pagka gano'n, walang plastikan, anong ginagawang tulong ng mga nasa paaralan din sa inyo? Ang pinagbabawal po yung mga single-use plastics, yung mga plastic bags, plastic wrappers, yung mga paggamit po ng single-use plastics, single-use utensils, plastic utensils, plastic straws po sa mga canteens and cafeterias po here in Tigbawan. Okay yun, partner Jojo,
Oo. Jana, matanong ko lang kasi since parang ang target nyo ay mga estudyante or schools, no? How about the government? How do they help in implementing the projects or programs of Estrang Heroes? Si Strong Heroes po kasi is a non-government organization, but yung mga ordinances na ginawa namin, yung walang plastikan na, sa paaralan ordinance, pinasa po namin yun sa local government unit of Tigbawan po. Tapos meron din po kami yung Climate Resilient Week na pinasa po namin sa province of Iloilo. The ordinance declares that June 21 to 27 of every year as the Climate Resiliency Week of Iloilo to commemorate the devastation of Typhoon Frank in 2008 and to demand for sustainable actions to address the worsening impact of climate change in Iloilo po. So, yung ordinance po namin na ginagawa, hindi lang po dito sa Tigbawan, kundi po, meron din po kaming ginawa na pinasa po namin sa province of Iloilo. So, ano mga ginagawa nyo doon? Yung partner, no? Kayo, Jana, yung during the week na yon, ano mga activities ninyo? By year, every 2 years, gagather po yung mga different sectors, yung mga farmers, fisher folks, yung mga women. Tapos nag-uusap po sila kung paano po yung mga experiences ng mga different sectors, kung paano po sila na nakaka-experience ng mga problema po sa environment. And nandun din po yung government, yung mga officials, nakikinig po on para malaman po nila kung paano sila makakatulong on solving the environmental crisis that we are facing right now po. Okay. Yes, partner? Yes, so ako naman sa matanong ko na kasi na-mention mo kanina na may 30 volunteers na yung Estrang Heroes. Ano naman yung mga parang pang-engganyo nyo, no, to mobilize the volunteers to join the movement? Pero bago niya sagutin yan, partner, ayan, syempre, Jana, natatawa si partner Jojo. Lagi mo binibida, partner, ha? Gusto mo yon? Ayan, para ma-excite naman yung ating mga listeners and viewers. Magbabalik po tayo with our special guest si Jana, partner. Pakalipas ng ilang paalaala, dito pa rin po sa programang Kwentong Bayani. Oras natin, 10:31. Balik po tayo sa Kwentong Bayani. Magkasama pa rin po kami ni partner Jojo Armenta ng BCYF at mula po sa RMN Radyo Jenny Pahilanga. Partner, kasama pa rin natin si Miss Jana May Toledo ng Estrang Heroes mula sa Iloilo. Yes, yan. ayan. Okay. Nabitin tayo kanina, partner, na Oo. pinag-usapan natin. Kasi sabi niya kanina, na-mention niya na it composed of 30 volunteers na yung Estrang Heroes. So yung question ko kay Jana is paano nyo na, kasi mostly yan mga estudyante, no? Paano nyo na iinganyo mag-volunteer ang mga volunteers na ito sa organization? Miss Jana? Sa Estrang Heroes po, kasi po volunteer siya, so hindi po siya required na ng help. Pero hindi lang naman po 30, yung core members po ng Estrang Heroes is 30, pero nagpa-partner po kami sa mga schools, yung War on Plastic, for example po, yung War on Plastics camp namin. Yung mga participants po namin galing from different schools, different university here in Iloilo po. So, in that camp po, dyan po kami nag-create ng ordinance, yung mga programs po na magagamit at ma-implement namin sa susunod pa na mga buwan. Tapos po, dyan din po kami mayroon po din kami dyan clean-up drives, yung mga tree planting po. So, hindi lang po kami binubuo ng, yung mga core members po, 30, pero may mga youth volunteers po kami coming from the different schools po. And different sectors din po here in Tigbawan. Dami sila, no, partner. Tama. Now, partner, can I ask lang si Miss Jana about her personal advocacy partner, no? Tama? Yes, And tama. Jana, yun, ano ba yung personal advocacy mo? And pakibahagi naman sa amin, bakit ito? Personally po, as an environmental advocate, I am truly advocating for a clean and safe environment. Isa po itong right. A clean and safe environment is a right po. It's a human right. As cliche as it sounds, but we have only one Earth. Hindi po tayo makakagawa ng bagong planeta na kung saan po kung masisira ito yung Mother Earth, makakalipat po tayo doon. It is so impossible to create
another inhabitable planet po. So, because isa po itong right, meron itong responsibility, meron itong accountability po na as an individual, hindi lang po ito kailangan advocacy ng mga environmental advocates, environmental activists. Dapat isa po itong global advocacy kasi po lahat po tayo ay nakatira sa planetang ito. Tama. Sino ba yung sinisira natin? Yung Mother Earth po ba? Sinisira din po natin yung tayo po, the human, yung lives natin, our family's lives, and the future generation. Kasi po, I believe if we continue to degrade our Mother Earth, we're also compromising the ability of the future generation. Hindi po natin mapaparana sa susunod na henerasyon yung malinis na hangin, yung abundant marine life, yung makakatikim ng mga malilinis na hangin, yung malilinis na tubig. Correct. Yun po. Naisip ko lang, partner, kasi di ba hindi tayo pwedeng lumipat dyan na partner Jojo sa Mars, no? Kahit sabi tama ba yun? Sa Mars pwede na daw. There's only one planet for humans. Mahalin natin yung Earth, tama. Tama. Follow-up ko lang question na partner Jenny kay Jana, no? With all these things na binasa ko sa credentials mo kanina, no, introduction, kasi nakaka-relate din ako dyan, no? Ano yung nagpupush sa'yo to join all these organizations? Not just Estrang Heroes, no, but being a student at the same time juggling with volunteer work. What makes you go on and do all these things? A short story lang kasi po. Kasi before I joined different organization, wala po talaga akong talent, wala akong sports. So, sinisip ko, saan po kaya ako mag-excel? Saan po kaya ilalaan ko yung oras ko aside ACADS? So, yun po, I joined Strong Heroes, Kaya Natin, Kausa Tasugata, Kausa Youth Volunteers. Tapos po, saan ko kinukuha yung sa mga po, yung mga recipients po namin. Katulad po yung Kausa Tasugata, yung isa po namin project. Isa po yung it empowers women of households without access to electricity. Binigyan po namin sila ng mga solar lamps. Yung mga stories nila, yung mga experiences nila sa buhay, yun po yung nagpupush sa akin para ipagpatuloy po yung advocacy na sinimulan ko na po. Okay. Wow, ganda, that's beautiful. Part mas maganda ikaw magtatanong pa rin ng susunod na tanong. Yan. Mas maganda kasi, pa yan eh. Oo, dahil nga Jana, ikaw ay nasa era or generation na pag-boom ng social media at digitalization. I think a lot of our listeners, especially yung mga kabataan, we would like to hear this from you. Having an experience in volunteer work, being a student, at the same time, nasa era ka ng social media. How can we use yung social media? Sa tingin mo, paano natin magagamit itong pag-boom ng digitalization to continue promoting and advocating volunteerism and all these things you guys are doing in Estrang Heroes? Paano natin siya magagamit as a tool to create a positive social impact? Alam naman po natin ngayon sa technological age, it's just one click away. Lahat accessible na online, lahat makukuha na natin online. So, as an individual, as a youth of this nation, dapat po maging accountable po tayo sa lahat po nating sinishare online, yung mga pinupost online. Kasi po, we can use yung social media po may mga positive and negative naman na impact. So, dapat po, as an individual, we should use social media in positive way. Katulad po sa as an environmental advocate, it's just in simple sharing po yung mga environmental awareness, yung mga ads or mga projects po na nilo-launch ng mga different organizations. Kahit po sa konting share lang or pag-volunteer po sa mga ganitong post, it is a great help na po sa mga organization po. Tapos po, ngayon po kasi sa social media, alam naman po natin yung mga fake news. So, as an individual, we should fact-check, and hindi po natin dapat ipagpalaganap pa po yung fake news. Paano tinatanggap ng mga tigbawan sa mga eskwelahan, mga kabataan, itong programa nyo ng The Strong Heroes?
Last as we started last 2018, yung launching talaga ng Strong Heroes sa schools po yung mga pioneer members po ng Strong Heroes galing po from the different schools in Iloilo, in Tigbawan po. And in every programs and initiatives po ng Strong Hero, nagpa-partner po kami talaga sa mga schools, nagsasend po kami ng mga letters, sila po yung ginagawa naming mga participants po sa mga seminars and workshops na ginagawa po namin. Maganda pala pagtanggap, partner. Pag mga kabataan talaga, yan ang gusto, no? Mga activities na ganyan. Mga events. Okay. Yan talaga yung... Yes, partner. Yes. So, atong question natin ay more on the Strong Heroes, no? Kasi perfect talaga din na we're celebrating, we're gonna launch CSR Youth Awards 2023 for the coming month. And sana maipasok niyo ang Strong Heroes, no? Para ma-recognize yung inyong organization. Tama. Kasi napakaganda ng ginagawa niyo sa community ng mga taga Iloilo. So yung question ko is, what's the next best thing for Strong Heroes? Ano yung mga susunod na dapat abangan or mga programa na meron kayo to share for future projects? Meron po kaming bagong tagline, yung Choose Reusable. Kasi po, di ba, nag-start kami sa single-use plastic, single-use plastic straws, tapos nag-single-use plastic. And ngayon po, we are encouraging the community to use reusable items po. Instead of using plastic bags, reusable bags, meron na din po tayong mga edible straws, bamboo straws. Yun po, yung ina-encourage namin po yung community to switch to reusable. And we have also allocating for renewable energy. Kasi po, katulad po ng Kausa Tasugata, kasi po nagbigay po kami ng solar lamps and it uses renewable resources po. Kasi po, we believe that renewable resources should use instead of non-renewable resources. Kasi po, pag patuloy po natin ginagamit yung mga non-renewable resources, mauubos po siya. Hindi po siya nare-replenish. So, makakompromise po natin yung ability ng future generation to use and to experience how to use these non-renewable resources po. So, yun po. And how do you see 3 years to 5 years from now ang inyong The Strong Heroes? Are you planning na hindi lang sila partner sa Tigbawan, sa Iloilo ba? But are you planning within the whole Visayas or Luzon pa, Jana? Ngayon nga po, may nagpaparamdam na gusto nilang sumali sa Strong Heroes. Coming from the different province din po outside Iloilo. So, I think po, in the next 3 years, 5 years, we have different satellite organizations in the different provinces here in the Philippines. Ang ganda kasi, partner Jojo, ng advocacy, di ba? Yes, oo. Tsaka very timely and relevant sa ngayon, kasi nga, I think people are starting to become aware of what they should do pagdating sa ganyan na mga environment advocacies, no. So maganda yung ginagawa niya. Sana ma-share niyo rin yan sa ibang community or provinces, no, hindi lang sa Iloilo. Sana madala nyo rin yan sa Luzon, lalo na sa NCR. Correct, dito sa atin, partner. Tsaka alam mo, partner Jojo, Jana, ewan ko yung mga kabataan natin katulad ni Jana. Kasi kami ni partner Jojo, feeling, kami, young at heart kami. Oo. Uy, young pa rin ako, partner, ha? Ay, kitang-kita naman, partner. Kabataan pang aking partner na si Jojo. Sa puntong ito, yan talaga ang gustong-gusto ng mga kabataan natin, partner, yung maging active sa mga environmental, activities. Pansin mo yun. And pero kasi, yun nga din, sa ina-advocate ng BCYF, diba? We have citizenship, correct, sustainability, BCYF. and social responsibility. Very important yung sustainability. Hindi lang siya dapat one-time, big time na ginagawa dahil lang sa may pa-event, no? Dahil gusto mo maging involved, you feel good when you do these things. Dapat yan ay sustainable. So, advice ko din sa organization, no, sa Strong Heroes, no, in doing CSR Youth Awards for so many years, sana isipin nyo yung sustainability part, no, very important yun. That's why maganda na may mga partnerships, lalo na sa government, no, kahit sabihin mong non-profit yan. Maganda na may support ng government kasi it could help, no, sa pag-last ng mga programa. Kasi may mga funding supports and all that.
So, yun, yung sustainability part. Kasi ano yun yun yung minsan pinakamahirap or challenging na gawin ng mga organization, yung Oo. pagsusustain ng mga Sustain. programs. Oo. Kanina tumatakbo pa sa isipan ko. Gusto ko na nga itanong yan kay Jana. Buti na open up mo yan, partner Jojo. Ang galing talaga ng ano natin. No? Yung government, the local officials. Kamusta ang inyong pakikipag-ugnayan dito? Mayroon ba yung mga support din sa inyo, ang local officials? Kasi maganda yung mga programa nyo, Jana. Mm. Yes po. Actually po yung MENRO namin, yung Municipal Environment and Natural Resources Office, nagsusupport din po ng mga programs namin. Meron din po kami mga programs in partnership with MENRO, Tigbawan. Meron din po kami mga partnership with DNREMB Region 6 Yun. here in Western Visayas po. So, yung relationship ni Strong Heroes and yung local government unit here in Tigbawan po is maganda po kasi nagsusupport po sila sa mga initiatives po namin. Yun ang maganda, partner. Merong Yes. ugnayan. So, very important na alam din nila na may ganyang klaseng Correct. organization and programa sa Iloilo, no, sa community. Yan. Papunta na tayo sa ating Miss Universe question. Yan, Dana. eto na. Yan na. Sige, partner, go. Kasi every episode namin, tinatanong namin panghuli yung Miss Universe question natin, no, sa mga guests natin. Sa'yo naman, Jana, since estudyante ka pa at marami ka pang ambisyon sa buhay, and since you're very active in doing all this volunteer work, kung ikaw ang magiging presidente ng Pilipinas, ano ang iyong tututukan na programa at bakit? Yun nga po, as an environmental advocate, ang environment, yung environmental governance po. Kasi po, before anything else, I believe na it's a global problem po na nararanasan ng lahat ng tao dito sa mundo, yung problema po natin sa environment po, sa climate change, global warming, at iba pong environmental crisis. I believe the government should focus po in solving this kind of crisis po, yung environmental crisis. Parang may pinaghuhugutan si Jana, parang ang laki na talaga, partner Jojo, ng problema, no? Sabi nga, environmental crisis na, di ba? Oo. At maraming kabataan ngayon talaga idealist, no? Sana masustain mo yan, ha, Jana. Hanggang sa gumraduate ka, hindi lang ngayon, na estudyante ka, you're doing all this, sana masustain mo siya hanggang sa ikaw ay magtrabaho at makita mo yung real world. No, kasi marami sa kabataan ngayon, partner, na nawawalan talaga ng gana. No, nawawalan na sila ng parang hope, no, sometimes kasi nga wala namang change na nangyayari. Pero there's still hope. So, Jana, ikaw ay isang maging light sa mga kabataan katulad mo, lalo na sa mga estudyante who will do the same, no? At pag naging presidente siya, partner, malay mo, di ba? Yan ang tututukan ni Jana. Di maganda sa kapaligiran natin. Kasi kawawa yung mga susunod na henerasyon natin, partner Jojo, Jana. Kung wala nang makikitang mga puno, di ba? Makalanghap ng sariwang hangin, makapaligo sa ilog, sa dagat, kung hindi nga natin talaga pag-iingatan. Ano? Correct. At mabanggit ko lang din, ang Iloilo ngayon is one of the rising, we say province, no? One of the rising provinces in the Philippines talaga na pagdating sa innovation. Napakadaming social entrepreneur dyan, tsaka mga advocate ng iba't ibang field. Tsaka ang ganda ng mga place kanina sa pictures ni Jana, partner, no? Yung talagang yung environment mo, fresh na fresh, no? Ganyan yung hinahanap natin, di ba? Ayan. So, Jana, ayan, kailan anniversary nyo nga, Jana? June 5 po. January 5. Next year. Established. Okay. Ilang taon na ang grupo? Strong Heroes. Magpa 5 years na po. 5 years. Congratulations. Ayan. So, saan ba namin ikaw pwedeng maabot? Yung mga social media kabataan. pages. Ilalike na namin yan at mag-support din kami na pwede ka naming i-follow o sundan ang mga programa ng Strong Heroes. Meron po kami Facebook page, yung The Strong Heroes po. And my Facebook account is Janamay Tamayo Toledo po. Doon po, pwede nyo po kami ma-reach out para po for future partnerships po. Yun, Ayan. partner. Galing naman kay Sir Rod. Salamat kay Nahanap Sir natin. Rod. Ayun, no? May mga pasayaw-sayaw pa sila Jana, no?
Oo, Oo. yun. Ang dami nilang Jana, activities. Jana, we are opening the CSR Youth Awards very, very soon. So sana, we hope na makita ang Estrang Heroes as one of the nominees. So we can keep in touch para malaman niyo yung requirements and qualifications. Yes, sir. Okay. So ano ang payo mo? Ayan, sa mga nakikinig at nanonood sa ating mga kabataang tulad mo at sa grupo nyo sa Estrang Heroes, ano ang iyong mensahe sa kanila, Jana? Sa lahat po na nakikinig, let's keep in our mind that every effort matters, even how small it is. We can make a meaningful impact. It's the accumulation of many small efforts that leads to a significant change. Small actions can inspire others, create a ripple effect. Never underestimate the power of your actions, no matter how minor they may seem. Positive change is built step by step, and each effort, regardless of its size, plays a part in creating a better world. Yun po. Wow. Okay. Gusto ko yun Yung Promise maliit man meaningless. o malaking bagay, di ba, na ginagawa mo, malaking contribution yun, partner, no? At yan naman ang ating ine-emphasize sa Kwentong Bayani. Yes. Ang bawat istorya na pwedeng makagawa ng positive impact, no? It matters. So we wanna hear more of these stories to inspire more people. Gaya ni Jana. Ayan. Jana, may gusto ka bang batiin o pasalamatan sa mga grupo mo sa Estrang Heroes? Ayan, go ahead. Hello po sa mga kasama ko po sa The Strong Heroes, sa Youth Volunteers po. Oo, ayan. At i-share mo Yan. to ating program para meron Oo, kang dyan. may replay yan. Oo, Live i-share stream mo. tayo sa YouTube tsaka Facebook. Correct, ayan. So, partner? Yes, so maraming salamat, Jana. At sana magpatuloy pa ang yung pagiging on fire, no, ng inyong group. And sana lumawak pa ang audience or community na natutulungan nyo, hindi lang sa Iloilo but sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So thank you so much, Jana. Thank you po sa pag-invite sa And we will Strong see you, Heroes. We will see you sa BCYF, Yes. Oo. Okay. Thank you, Jana. Ayan, partner, yung mga kabataan natin talaga, si Jana May Toledo po, ayan, Secretary ng The Strong Heroes, Tigbawan, Iloilo. Partner, yung mga kabataan natin talagang yan ang hilig nila ng magsasali sa ganyang mga grupo. At maganda kasi kapaligiran yung focus nila, environment talaga. Oo, tsaka kasi marami ng kabataan ngayon yung namumulat yung mga mata na kailangan nila maging parte ng mga ganitong klaseng mga movement. Oo. No? Kasi actually yung learning, hindi lang talaga siya sa four corners of the classroom. You can really get it also from yung mga nasasalihan mo paglabas. At yun naman talaga ang makikita mo in the real world after mong gumraduate, no? So, maganda na ngayon pa lang na open na yung mind nila about that. Tsaka kasi mga ganyang edad, yung mga 20s, 19, 18, talagang yung kanilang, kumbaga, kanilang Yes, passionate. Yun. Tapos excited talaga sila. Gusto nila laging maraming ginagawa, maraming activities. Kaya maganda. No? This is naman more on environment. Partner, anong Yes. meron pa rin sa atin sa BCYF? Ayan, abangan natin. So, yun nga po, I think tapos na yung ating paghahanap ng Developmental Social Enterprise Award for this year. So, papasok na nga po yung open for nominees, yung CSR Youth Awards kasi magsa-September na, no, to celebrate Philippine Social Grabe. Responsibility Month. It's Partner, September see you na. next month pala. Sumisilip September na. Sumisilip na si Jose Marie. Magpa-birthday na naman tayo sa November 2, di ba? Correct, per month na. Oo. And Sumisilip we na are all sino? excited. Jose Sino? Marichan. Nako, ayan na, September na. So, abangan nila yung by September sa atin yung social responsibility pa rin. Oo. Yes, mas marami pang istorya na talagang kapupulutan natin ng aral at saka ka-inspire naman talaga. No? Oo. Kaya sa mga nakikinig po, kayo ay mag-follow na, no, sa ating social media dahil naka-livestream tayo ngayon. May replay po yun sa Facebook at YouTube. So, pwede nyo pong balik-balikan sa mga nakamiss ng ating episode. I-like at i-share nyo. And of course, BCYF, the official Facebook page natin, account partner. Yes, and of course, September, October, November, December, napakadaming sunod-sunod na series of events na naman ang BCYF dahil anniversary Wow. month din ang November. Preparing for the anniversary month. Grabe, so, I think no? 30th. Exciting. No? Oo, so abangan nyo po yan sa ating Facebook page. Pwede nyo pong i-like yung BCY Foundation at visit the website
bcyfoundation.org for more updates. And our cover photo is the Philippine Social Responsibility Month, September 2023 ng BCYF. Yeah. Ganda, Yeah. partner. Thank Napaka-colorful. Ayan. So, partner, any parting words at happy 71st anniversary, partner, sa ating RMN this coming August Congratulations po. 28 and also on 29 naman. Magkasunod radyo trabaho. So, happy anniversary, di ba? At nakalimutan ko palang happy anniversary RMN. Napakadami niyo pong natutulungan. So binabati ko po sina Sir Eric Canoy. Yes. Sina Miss Erica. Thank you so much for the Sir opportunity Rico. to. Yes. Sa ating mga big boss sa RMN. Canoy family. Maraming salamat. Yes. And of course pala, nalalapit na ang pag-launch ng business na. Uy, inaabangan ko na yan, partner. Oo, yung ating radio show for all those people na gustong makapakinig about how to start business. So, malapit na po yung radio show na yan. And abangan nyo po dahil marami talaga kayong matututunan for sure. So, share ko yan, yung program natin na yan, ha? For September, abangan nila yan, hopefully. Okay, Yes. partner. So, maraming salamat po. Abangan nyo pa rin po kami, ha? September na po kami. Nako, next Saturday, grabe, September na. Social Responsibility Month po for BCYF. Abangan nyo po yan, ha? Ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Partner? At from BCYF naman po, ako po si Jojo Armenta. Hanggang sa susunod po na Sabado, samahan nyo kami alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Susunod po ang Usapang Trabaho Weekend. Abangan nyo po with Radyoman Miss Lou Panganiban. Hanggang sa susunod po, samahan nyo kami dito pa rin po sa programang Kwentong Bayani.